Mga batang yun, good morning, morning. Ang oras po ay alas 11 na ng umaga. Ito ay galing sa bukid. So yan, ito meron ditong saging na may sira siya. Yan mga batang, may sira. Papakaila namin sa pato. So galing kami ng bukid. Binigyan ko kanina ng kuwan, ng dahon ng saging tsaka dahon ng gabi. Yung pangapato, tingnan nyo. Busugan na ng mga pato. Yan, kakain nila yung mga dahon ng saging. Madali lang ang pabusugin ng pato. Tapos ito pa, saging na hinog. Kakainin nila yan. Yan. Napakarami na ng pato. Ito mga, yan, busog na sila. Tapos yung mga, ito puno ng saging. Kainin din nila yan, mga kabatang. So, kainin nila yan. Ayun, kinakain nila. Ito, mga dahon ng gabi. Gabi. Yan, dahon ng gabi. Oh. Yan, oh. Dahon ng gabi. Dahon ng saging. Yung puno ng saging yan. Ubus nila yan. Maya maya. Yan. Yan, mga batang madali lang magpadami ng pato. Yan. Umulan na. Yan, naulan na. Pasok na Sam, naulan. Sobrang kadami ng pato na ngayon. Yan. Yan mga kabatang. Grabe. Meron pa dito mga nangingitlog mga batang. Ang dami na. Lahat nangingitlog na dito. So inaabot tayo ng ulan. Yan. Yung 11 sisyo pinalabas ko na. Malalaki na siya. Yan. Dati sisyo pa lang yan. Malaki na siya. At ito meron ako dito mga batang na yan. Mga sisyo ng pato. Malalaki na. Dati nakalung lang. Yan, malalaki na yung 45 days. Para may wala pang 2 linggo. Oh. Grabe kalalaki na. Yun mga batang yun. Update tayo sa mga pato. Grabe ito lang yung trabaho ko. Yung pagkano, puntang bukid. Yan, magkuha ng, ng mga saging, mga nyug. At tapos pag uwi ko ng bahay, yan, ang ongkong ko ay pato, mga manok. At marami na namang itlog dito yung mga pato. Nagsiitlogan na sila. So pakita ko sa inyo ulit. So kanina, gawa na mayroong mga daga-daga ba. May itlog na rin dito. Yun, oh, ang dami na namang itlog mga kabutang. Oh. Ano? Tapos dito. Yan, may naitlog na rin din yan. May naitlog. Marami na rin itlog to. Nalimlim na yan mga kabatang. Itong nandito, bago pa lang yan. Yung nandito. Yan, tamang itlog. Oh. Grabe. Tapos dito, may naitlog na rin. Hindi. May naitlog na rin dito. Wala pang itlog dito. Babago pa ito. Uy, wala pa. Wala pa siyang itlog. Dito. Dito marami ding itlog mga batang. Dito. Dito marami itlog. Natin. Marami yun. Hindi nakita. Tapos dito, yan. Ang mga itlog na dito ay isa. Isa, dalawa, tatlo na din eh. Tapos dito, 4. Ito, dami ng itlog dito. Yun o. Dami ng itlog ulit. Yan. Sabi. So yan, at may itlog na rin din yung manok. So, 2 ng itlog yung manok. Yan. Hindi makita. Yun. Hindi makita din. Yun. 2 na. Ayos na yung itlog ng manok. Oh, grabe. May alaga tayo for 30 days, 10. Tapos pagka yung mga kabatang ang pampaparami ng mga pato, mga kabatang ay ano, yung pag nangitlog siya at napisa na yung mga itlog, nagisisiw na, ikulong agad yung mga sisiw. Ikulong sa ano, sa kulungan na, ang kulungan ay yung ano, barbed, yung ano, yung tawag ko barbed, yung ano eh, yung kanilang kulungan, yung bakal para huwag makain ng mga daga o pusa. Kasi pag hindi barbed yan, tawag ko barbed eh. Kaya ano yung makain siya ng mga daga, pusa.
So ngayon yung last na nakarang mga 2 buwan na, 3 buwan, yun, malalaki na yung napisang mga sisyo ng pato. 11 sila, malalaki na. Malalaki sila ngayon at pinalabas ko na dito, pinalalagaw ko na sa kwan. Pinalabas ko na dito sa labas. Ito pakita ko sa inyo yung mga batang na ulan yan, ganyan ang gawa ng mga pato. Yan. Yung 11 nandoon na, yun, sa may sa may kulungan namin doon, yun. Doon sila nagpunta. So napakadali lang magparami ng pato, basta kasi ang pato hindi masila sa pagkain yan, hindi kagaya ng manok. Talagang itong patong ito kahit anong ipakain mo kakainin eh. Mga kinakain niyan kahit ano, yung mga saging yan, dahon ng gabi. Yan, mga damo. Kinukumpira ko rin yan mga damo, mga batang. So pagka nangitlog siya, yung sinasabi ko nga, pag nangitlog, ikulong agad yung mga sisiw. Pagka hiwali agad sa inahin, mga kabatang. Ayan. Hiwali agad sa inahin para dumami tapos dumami yung mga pato ninyo. Yung mga sisiw, ibili nyo ng mga feeds. Pagka naka 1 buwan na, pwede nang ipalabas sa kulungan. Yung ipalabas na sa kulungan para matutuba silang kumain sila ng mga ibang pagkain, yung para makapaghanap sila ng ibang pagkain. So yun mga batang, yun basta pag nagsisiw na, ikulong agad ninyo at pakainin ng page, yung broiler ang binibili ko. Pag sa loob ng isang buwan, pwede nang ipalalabas gala na sa labas ng bahay ang mga pato. Yan. Yan. Pag ulan na, ganyan na ang mga pato. Yun. Bilis. Dati lang to eh, isang inahinlad tsaka isang lalaking pato. Ngayon dumami na siya. At marami na din na ipagbili kami dito noong nakaraang buwan. Talagang may kita sa pato. May kikitain ka talaga sa pato. Basta alagaan mo lang ng yung sa sisiw. Alagaan mo agad siya ng sasisiw siya. Tsaka kailangan bantay mo para huwag makain ng mga pusa o daga. Mga kabatang, naulan. At panibagong vlog ito. Update tayo sa channel natin. Maraming tatanong kung paano doon magparami ng pato. So sa experience ko, ganun ang ginagawa ko. Pagka yung sinasabi ko nga, yung nasabi ko na madali lang magparami ng mga pato, yung mga sisiw. Basta alagaan nasa experience lang namin ng aking asawa sa pag-aalaga ng pato. So yun, sa sunod na lang update. Bye bye.